Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. Dadagan, Balita News Update. Show cause order na sabay naming pinirmahan ni SP Zubiri at dated March 13, by the way, ngayong araw, ay pumapatak na yung Metro ika nga ng 48 hours, a non-extendable period. Nasa loob nun, upon receipt, no, sa loob ng 48 hours na iyon, kailangan mag-show cause, magbigay ng katanggap-tanggap na dahilan si Apollo Quiboloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin at sa wakas paapirin na dito sa komite, sa Senado. Pag hindi pa rin siya nagbigay ng maayos na dahilan, di paarestuhin na nga na siya ng Senado. Yung show cause order ay communication ng buong Senado na at pinirmahan ng pinakamataas na opisyal dito ang Senate President. I don't think kailangang pang bumalik sa committee ko dahil kumbaga yung buong Senado na ang nagpapa-appear sa kanya sa harap ng isa sa mga komite niya. Sa pag-uusap naming mga senador, kasama ako doon at syempre kasama pati si SP, madedetermine namin kumbaga ano bang sense of the Senate, kung magpadala siya ng dahilan, kung katanggap-tanggap ba ito o hindi. Pero ang bottom line ay there has to be finally some kind of decent answer from Quiboloy. Dahil hanggang sa ngayon, ang pawang ginagawa niya ay pagtatago, pagbibigay ng mga hindi maintindihang mga komento, pag-i-impose pa, pag-lay down pa ng mga kondisyones. Unlike any other person na naimbita na sa kasaysayan ng Senado para humarap sa committee hearing. Kahit kung ang abogado ay sumagot, that should be on behalf of him. Or kung siya ang sumagot personally, mas pinaka-okay yon. Pero ang pinaka-okay ay kung maayos yung sagot niya. Malamang hindi magiging katanggap-tanggap sa Senado, but as I said, if by some miracle maging katanggap-tanggap, at least finally magkakaroon ng maayos siyang komunikasyon sa Senado. Kaya bakit nag-i-insist si Quiboloy na wala siyang obligasyong humarap? Sino ba siya para sabihin iyon? At kailangan umabot pa sa ganitong punto na may show cause order pa para hindi siya maaresto. He's actually dug his own grave, sabi ko nga. Kung sana nagpakita na siya sa unang mga imbitasyon pa lamang namin, hindi na kailangang umabot sa ganito. Honestly, I cannot think of an acceptable reason na hindi siya paarestohin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation or subpoena or show cause order. Pag sinabi niya yon ulit, dahil sinabi na rin niya dati, that really shows the highest disrespect for the Senate as an institution. Na ibang mga institusyon ng gobyerno at iba't ibang mga mamamayan ay nagpakita na ng respeto dati. Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. Para mapakinggan at mapanood ang mga mainit pang mga balita, huwag kalimutan i-follow ang page na ito para libre sa mga kapag sa Lipunan.